Kumusta pong mga kaaswang at sa ating buting narrator na si Sir Casper? Ako nga pala si Ador, naninirahan dito sa lugar ng Negros. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa aswang. Nangyari ito taong 2001. Nasa edad 16 na taong gulang pa lamang ako ng mga panahong ito. Panganay sa 4 na magkapatid at nag-iisang lalaki. Isang araw, narinig kong nag-uusap ang mga magulang kong may pupuntahan raw silang handaan. Kailan nga ba tayo pupunta sa baryo ni na Kumaring Laura? Tanong ng aking ina. Sinabi naman ng aking ama na ang sabi ng kanyang kumpare ay sa susunod na linggo na. Ikakasal raw kasi ang anak nito at naimbitahan sila. Tumango ang aking ina at ipinagpatuloy na nga ang ginagawa. Samantalang ang aking ama naman ay lumabas na ng kusina dahil magsisibak pa raw siya ng kahoy. Pagkalabas ng aking ama ay lumapit ako sa aking ina at nagwikang pwede ba akong sumama. Malayo-layo ang pupuntahan naming baryo, anak. Baka mapagod ka lang sa paglalakad. Mareklamo ka pa namang bata ka. Wika pa ng aking ina. Sinabi ko sa aking inang hindi ako magrereklamo. Isa pa ay sanay naman na akong maglakad kahit na gaano pa iyon kalayo. Alam ko namang sanay kang maglakad sa malalayong lugar. Ang akin lang ay napaka-reklamador mo. Lalo na kapag naiinis ka na sa paglalakad. Daig mo pang batang paslit. Ani pa ng aking ina. Sige na po, Nay, sama kami ni Biloy. Hindi pa kasi kami nakapunta sa baryong sinasabi ni tatay. Pangungumbinsi ko sa aking ina. Mabuti na lamang at napapayag ko ang aking inang sumama kami ng kaibigan ko. Matapos kong kausapin si nanay ay kaagad nang pinuntahan ko ang kaibigan ko. At sinabi ritong may lakad kami sa susunod na linggo. Teka lang, boy. Saan naman tayo pupunta? Baka kasi hindi ako makasama eh. Alam mo na, may mga biglaang lakad. Wika pa ng kaibigan ko. May handaan kasing pupuntahan sila nanay. Sama tayo. Para naman kahit papano ay makakain ka ng masarap na putahe. Tsaka pwede mo pang dalhan ang mga kapatid mo para makatikim naman sila ng karne. Pangungumbensing wika ko sa kanya. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, isang kahig isang toka lang po ang pamilya ng kaibigan ko. Hiwalay kasi ang kanyang mga magulang at may sakit pa ang kanyang ina. 6 rin silang magkakapatid at siya ang panganay. Isang hamak na labandera lamang ang kanyang ina. Ang kanyang itay ay may trabaho naman, pero hindi ito nagsusustento, kahit man lang pagkain, dahil sobra nitong lasinggero. Kaya naman halos sa isang araw ay isang beses lamang silang nakakakaing magpamilya. Swertehan na lang kung makakain sila ng 3 beses. Kapag may kinikita si Beloy sa pagsa-sideline bukod sa regular na trabaho, ay tsaka pa lamang sila makakakain ng 3 beses. Ang kanyang ina kasi ay sapat lamang sa panggasto sa maintenance nitong gamot ang kinikita sa paglalabandera. Naisip ko ngang napakaswerte ko nga dahil kahit na hirap din kami ng pamilya ko sa buhay ay hindi pabaya ang mga magulang ko. Kahit na kung minsan ay nakikita kong nahihirapan na sila, ay pilit pa rin nila kaming iniraos ng mga kapatid ko. Samantalang ang kaibigan ko ni minsan ay hindi niya naranasan kung paano maging isang teenager o binatilyo. Bata pa lamang kasi ay bugbog na siya sa trabaho. Kailangan niyang gawin iyon dahil wala silang amang naghahanap buhay para sa pamilya. Dahil siya ang panganay na anak, kung kaya't sa kanya nakaatas ang lahat ng responsibilidad ng
napakagaling niyang amang nang iwan sa kanila. Dahil sa pangungulit ko ay nakumbinsing ko ang kaibigan kong sumama sa akin. Kaya naman ganun na lamang ang tuwang nararamdaman ko. Sige, sasama ako. Total naman sa linggo pa naman yun, di ba? Saktong wala akong pasok sa trabaho noon. Tugon niya. Sabay tapik sa balikat ko. Sige tol, puntahan na lang kita dito sa inyo ha. Wika ko pa sa kanya. Tumango naman siya at nagbibiro pang. Magdadala ba raw siya ng plastik na paglalagyan ng ulam? Natawa naman ako at sinabing magbitbit na rin siya ng bag para doon namin ilalagay ang mga ibabalot na pagkain. Nang matapos kaming makapag-usap at nagkwentuhan sandali ay nagpaalam na akong uuwi na. Nang sumapit ang araw ng pag-alis namin ay pinuntahan ko na ang kaibigan ko at sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa Karatig Baryo. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras habang naglalakad kami ay panay ang pagkukwentuhan naming magkaibigan habang inililibot ko ang paningin sa buong paligid. Napansin ko kasing kakaunti na lang ang mga kabahayang nadadaanan namin. At sobrang napakatahimik ng buong paligid. Grabe. Nakakatakot naman tong lugar na to. Rinig kong bulalas na saad ng kaibigan ko. Hindi ka ba nakaramdam ng pagkakaiba, paring Ador? Tanong niya pa sa akin. Nauna na kasing bagya ang mga magulang ko at kami naman ni Biloy ay panay ang tingin sa paligid. At sinisipat kung may tao pa ba sa mga kabahayang nadadaanan namin. Katakot nga eh, pero unpo pa namang may ganitong lugar pala. Yun bang may mga kabahayan naman pero parang walang katao-tao. Parang mga abandonado. Daig pa sementeryo sa sobrang tahimik. Tugon ko sa kanya. Oo nga eh, tara na nga, bilisan na nating maglakad. Baka mamaya biglang may sumulpot na halimaw dito. Lapain pa tayo. Wika pa ni Biloy sabay hagalpak ng tawa. Natawa naman ako sa sinabi niya at nagbadali ng maglakad. Makaraan ng ilang sandali ay narating na namin ang baryo. Naglalakad pa kami ng ilang minuto bago marating ang bahay ng kumari ng aking ina. Nang makarating na kami sa may bakuran ay ganoon na lamang ang gulat ko. Nang bumungad sa akin ang isang matandang babae at walang ano-ano ay hinawakan sa braso si Biloy at hinablot habang nagwiwika sa garalgal na boses. Umalis ka na dito. May mga masasamang nilalang na umaali-aligid sa buong paligid. Kukunin ka na eh. Umalis ka na. Teka lang ho, Lola. Ano po ba ang mga pinagsasabi ninyo? Wika ko sa matanda at inalis na nga ang kamay niyang nakahawak sa braso ng kaibigan ko. Kitang-kita kong mariin ang pagkakahawak ng matanda dahil sa bumabaon ng matutulis niyang kuko sa balat ng kaibigan ko. Makinig ka sa sinasabi ko. Umalis ka na dito, ngayon din. Nanlalaki mga matang saad nitong muli sa kaibigan ko. Naguguluhan naman akong pilit na inaalis ang kamay ng matanda sa braso ng kaibigan ko. Maging ang mga magulang ko ay nagulat rin sa tinura ng matanda. Manang, baka ho, nabibigla lang kayo. Kararating lang po namin dito. Napakalayo po ng pinanggalingan namin. Baka naman pwedeng makikain na muna kami bago umuwi. Pakiusap ang wika ng aking ama. Tumitig lang ng napakalalim sa amin ang matanda at hindi binabitawan ang braso ng kaibigan ko. Ilang sandali pa ay may lumapit sa aming lalaking di katangkaran. Hinawakan nito sa braso ang matanda at humingi ng pasyensya bago ipinasok sa loob ng bahay. Wala pang isang minuto ay lumabas na ang kumari ni nanay na si Aling Laura. Nakangisi itong nagmamadaling lumapit sa amin
at inaya na kaming pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pasyensya na kayo sa nangyari kanina. Sinabi ng anak ko ang ginagawa ng kanyang lola. Pasensya na talaga. Paghingi niya ng paumanhin nang maglakad na kami papasok sa loob ng kanilang bahay. Ayos lang yan, kumare. Iyon pala ang biyanan mo. Yung sumalubong sa amin kanina sa bakuran. Wika pa ng aking ina. Ni minsan kasi ay hindi pa nakita ng mga magulang ko ang biyanan ni Aling Laura. Sa ibang lugar na ninirahan ng mga iyon. Tumango naman si Aling Laura at sinabing nakaraang linggo pa dumating sa kanilang bahay ang biyanan niya. Sila kasi ang nag-aalaga dahil magkakaroon ng sakit iyon sa pag-iisip. Ganon ba? Kawawa naman pala. Kaya pala ganon na lamang ang reaksyon niya nang makita kami. Saad pa ni nanay sa kaibigan. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay napapansin kong kakaibang mabigat na pagkaramdam. Hindi ko mawari kung dala lang ba ng tensyon ang bigat na nararamdaman ko o sa pamamahay talagang inakyat namin. Para kasing biglang sumikip ang pagkaramdam ko at pumilis ang tibok ng puso ko. Sandali kong inilibot ang paningin sa loob ng bahay. Nakita kong malaki at malawak ang loob ng bahay. Samantalang sa labas naman ay napapalibutan ng mga malalaking punong kahoy at hindi ito masyadong nasisikatan ng araw. Sapagkat matatakpan ito ng mga mayayabong na dahon ng malalaking puno. Gusto niyo bang sa bakuran na lamang kayo pumesto? Para naman kahit papano ay makalanghap kayo ng sariwang hangin. Suwestyon ng kaibigan ni nanay. Sige Mare, mas pabor pa nga sa aming doon kami pumesto para naman malawak-luwak ang makikita namin. Napansin ko kasing kanina habang papalapit kami rito sa bahay. Napakaganda ng buong paligid. Giting tugon ng aking ina. Bit-bit ang mga pagkain ay kaagad na kaming sinamahan ni Aling Laura sa bakuran. Nang makahanap na siya ng pagpupistuhan namin, ay umupo na kami at inilapag niya na ang pagkain. Sandali lang at kukuha lang ako ng maiinom ninyo ha. Paalam sa amin ni Aling Laura. Tumango naman si nanay at nagpasalamat. Nang makaalis na nga si Aling Laura ay napabuga ng hininga si Biloy at nagsabing, akala ko kung ano nang sinasabi nung matanda kanina. May saltik lang pala sa pag-iisip. Hoy, magdahan-dahan ka sa mga pananalita mo. Dahil baka mamaya may makarinig sa'yo. Pabulong kong saway sa kanya. Ngumiti naman siya at kumindat sabay sabing, huwag ko raw kakalimutan ang pabaringham niyang ulam. Tumango naman ako at nagwikang, huwag siyang mag-alala. Dahil hindi ko iyon nakakalimutan. Sa pagdaan ng ilang minuto ay bumalik na si Aling Laura. Bit-bit ang maiinom at may mga minatamis pa siyang dala. Nakangiting turan sa amin ng kaibigan ni nanay. Sinabi naman ng aking inang sobra-sobra ng pagkaing inilatag nito sa pagkainan niya. At huwag na raw kaming alalahanin pa. Asikasuhin na lamang ni Aling Laura ang iba pang mga bisita. Basta, kapag may gusto pa kayo, puntahan nyo na lang ako ha. Muling saad nito. Sige. Pupuntahan ka na lang namin kapag may kailangan kami. Maraming salamat dito sa pagkain. Wika pa ng aking ama. Nang makaalis na nga si Aling Laura ay kumakain na kami. Ang mga oras na iyon ay naging abala na kami sa pagkain. Hindi naman kami magkamayaw dahil sa maya't mayay panay ang pagpunta ni Aling Laura sa lamesa namin at nilalagyan kami ng pagkain. Kaya naman ang ginawa naming dalawa ng kaibigan ko ay kanya-kanyang balot tapos ay inilagay kaagad sa bag. Lumipas pa ang mga oras ay nag-inuman si tatay
kasama ang iba pang mga kalalakihang dumalo sa kasal. Samantalang kami naman ni Biloy ay sige kain lamang ang ginagawa. Habang abala kami sa pagkain ay meron akong naaninagang malaking aso. Magtatakip silim na kasi ng mga sandaling iyan, kaya't nag-aagaw ng liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Sandali pa akong huminto sa aking kinakaing minatamis at pilit na tinitigan ang naaninagan kong aso. Kakaiba ang mga mata ng aso dahil sa para iyong nagbabagang uling. Nakatayo lamang iyon at titig na titig sa gawin naming dalawa ng kaibigan ko. Hindi ko tuloy maiwasang kalibutan at magtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Saktong pagkabukas ng ilaw malapit sa may pesto namin, ay tinignan ko ulit ang direksyon kung nasaan ang aso. Subalit laging pagtataka ko dahil wala na ito doon. At may naririnig akong pumapagaswas na mga pakpak mula sa taas ng punong malapit sa kinaupuan niya. Bahagya akong napatingala doon at sinipat kung may ibon ba. Ngunit wala naman akong nakikitang kahit na ano. Nang tinignan ko ang mga magulang ko ay napansin ko ring tahimik ang mga ito. Umuwi na tayo. Maiksing wika ng aking ina sa aking ama. Tumango naman si tatay at nagpaalam na sa mga kainuman niya. Tapos ay tumayo sila at nilapitan si Aling Laura na nasa may pintuan lang nakatayo at may kausap. Nang makaalis naman ang kausap ni Aling Laura ay tsaka pa lamang sila lumapit at nag-uusap-usap. Habang nag-uusap nga sila ay napansin kong napakunot ang noo at sumaryoso ang mukha ng aking ina. Hindi ko naman maintindihan masyado ang mga pinag-uusapan nila dahil sa hindi ko masyadong narinig ito. Ngunit batid kong may kakaiba sa mga usapan nila at sa pagiging formal ng itsura ng mga magulang ko. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay may naaninagan na naman ako. Subalit sa pagkakataong iyan ay hindi na isang aso kundi isang bulto ng tao ang nakatayo sa di kalayuan sa gilid ng bahay. Madilim at masukal ang kinatatayuan nito, kaya hindi ko masyadong nakikita ang itsura. Pero dahil sa kuryosidad ko mga kaaswang ay umalis ako sa upuan at bahagyang naglakad papalapit sa nakita kong tao. Subalit gayon na lamang ang gulat at kilabot na nararamdaman ko sa kadahilan ng noong makita ko na ng malapitan iyon ay nalaman kong ito yung matandang babae kanina na sumalubong sa amin. Nakatayo ito malapit sa may puno at nanlilisik ang mga mata. Naglalabas ng kakaibang tunog na para bang may halak sa dibdib at umaangil. Bagya akong napatras at nagmamadaling bumalik sa kinaupuan. Tol, anong nangyari sa iyo? Tanong pa ng kaibigan ko at tinapik niya ako sa balikat. Sinong titignan mo doon at namumutla ka ng ganyan? Muling tanong niya sa akin. Napatingin naman ako sa kaibigan ko at sasabihin na sana ang tungkol doon sa matanda. Subalit nang ibalik ko na ang paningin ko sa matanda ay wala na ito sa kinatatayuan. Bigla na lamang iyong naglaho na parang bula at hindi na mahigila pa ng mga mata ko. Para hindi na magtanong pa ng magtanong ang kaibigan ko ay sabihan ko siyang may nakita lang akong aso kanina. Pero umaalis na rin kaagad ang aso, kaya nagilap ko. Marahan namang tumango ang kaibigan ko at halatang hindi naniniwala. Makaraan naman ng ilang sandali ay bumalik na sa pwesto namin ang mga magulang ko at nagwikang. Sandali lang raw umano dahil may ipapadalang ulam ang kaibigan niya. Wala pang ilang minuto ang nakalipas ay napapansin kong hindi na mapakali
Panay nang sabi nitong napakatagal naman raw ng kaibigan niyang lumabas ng bahay. Sinabi ko namang baka may inaasikaso lang sandali. Maghintay na lamang kami. Puntahan mo na lang kaya sa loob ng bahay ang kaibigan mo, Ling. Baka kasi may inaasikaso pa iyon, kaya nakaligtaang umalis na tayo. Utos ng aking ama. Sige, pupuntahan ko na lang siya. Tugon ng aking ina at tumayo na siya. Naglakad papasok sa loob ng bahay. Mga 2 minuto lamang ang nakalipas ay lumabas na ang aking ina kasama ang kaibigan niya. Muling nagpaalam ang aking ina na para bang nagmamadali siya. Dahil sa hindi pa man nakasagot ang kaibigan niya ay mabilis na kaming lumabas ng bakuran at naglakad na pauwi. Noon ngang medyo nakalayo na kami sa bahay ng kaibigan niya, ay tsaka pa lamang napabuga ng hininga si nanay. May problema po ba, Nay? Tanong ko sa aking ina. Mapansin kong hindi siya mapakali sa nilalakaran. Sinabi niya naman sa aming mamaya na raw ikwento kapag malapit na kami sa bahay. Sa ngayon ay bilisan na namin ang maglakad upang sa ganon ay makalabas na kami sa baryo. Sa paglipas nga ng ilang sandali at nakalabas na kami ng baryo kung saan naninirahan ang kaibigan ni nanay, ay doon pa lamang siya nagkwento kung ano ang nangyari at nakita niya sa loob ng bahay kanina noong pumasok siya roon para magpaalam na. Ayon nga sa kanyang pagsasalaysay, nang pumasok na umano siya sa loob ng bahay, ay hinanap ang kaibigan niya upang magpaalam uli rito. Hindi niya mahagilap ito, kaya naman naglakad pa umano siya papunta sa kusina at nagbabaka sakaling naroroon ang kaibigan niya. Ngunit sa hindi inaasahang kakahanap niya sa kaibigan, ay nagawi siya sa likuran ng kusina at doon nga ay nahintakutan siya sa mga nakikita niya. Sa kadahilan ng ang matandang babae na sumasalubong sa amin kanina, ay kitang-kita niyang walang sawang nilalantakan nito ang karning hilaw. Habang pinagmamasdan niya iyon ay napatutop siya sa bibig, pagkat muntik na siyang masuka. Kaya naman ang ginawa niya ay dagli-dagli na siyang naglakad para lumabas na ng bahay. Nang papalabas na siya ay nakasalubong niya ang kaibigan. Marahil ay nahulaan ng kaibigan niyang nakita niya sa likuran ng kusina. Kaya't inaya siya nito kaagad palabas ng bahay at doon nga ay ikwento nito kung ano talaga ang buong katotohanan tungkol sa sekreto ng biyanan nito. Ayon pa sa kaibigan niya, nayangga umano ang biyanan nito at ilang araw nang may nagpabalik-balik na aswang sa kanilang bakuran. Hindi nga lang matsyempohan ng asawa niya, kaya't patuloy pa rin ang kababalakang nangyayari sa kanilang buhay. Minsan na rin nilang pinagamot ang biyanan nila, pero walang nangyayari. Sa kadahilan ng kumapit na ang nilalang na itinanim ng aswang sa sikmura nito. Ang ginawa na lamang nila ay karne ng hayop ang palaging pinapakain nila. Sinisigurado nilang busog iyon palagi nang sa ganun ay hindi ito maghanap ng makakain. Balak naman raw nilang ibalik sa baryo kung saan nakatira ang kanyang biyanan. Pinatapos niya lang ang okasyon ng kanyang anak. Matapos ngang ikwento iyon ng kanyang kaibigan, ay hindi ko maiwasang mangilabot. Mabuti na lamang talaga at nakaalis kami kaagad sa baryo. Kinabukasan ay nabalitaan kong nilalagnat at tinubo ang kaibigan ko. Kahapon pa pala siya may sinat nung pumunta kami sa handaan. Hindi niya lang sinabi sa akin dahil nanghihinayang siya sa pagkaing mabibitbit para sa pamilya niya. Sinabi ko sa kanyang siguro ay naamoy ng aswang ang sakit niya, kaya siya kaagad ang unang nilapitan at sinunggaban noon.
Ang balita ko kasi ay mabango sa mga aswang ang taong may sakit. Naaamoy rin nila kung anong klaseng sakit ang dumapo sa iyo. Lumipas naman ang ilang araw ay gumaling din ang kaibigan ko. Nagpatawas na rin siya sa manggagamot upang malaman kung minarkahan ba siya ng aswang. Sinabi naman ng manggagamot na tumingin sa kanya, hindi siya minarkahan ng aswang. Marahil ay walang intensyong pasama sa kanya. Ang matanda't binalaan lamang siya. Dahil anumang sandali ay darating ang aswang na nangyayanggaw sa matanda at baka sa kamalas-malasan ay sa kanya maibaling ang pambibiktima. Nagpasalamat naman ang kaibigan ko sa manggagamot matapos niyang malaman ang buong katotohanan. Sa ngayon po ay wala na akong balita tungkol sa matalik na kaibigan ni nanay. Hindi na rin kasi kami nagagawi sa baryo kung saan naninirahan si Aling Laura. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Oras na para magkape lovers. Ito'y karanasan ni Kuya Peng. Tubong Hinubuan, Negros Occidental. Minsang dumaan sa pagbibinata at aminadong naging koleksyon noon ang babae sa kadahilanang mataas ang kumpiyansa niya sa sarili. Lalo na at gwapo, matangkad at matipuno ito sa kanyang kapanahunan. Walang nililigawan na hindi napapasagot. Sa salaysay ni Peng, sa edad na 19, naranasan niyang makipagrelasyon ng 6 na babae at lahat iyon nagawa niya ng schedule. Grabe. Kung anong araw siya dadalaw. Napakatinik at sobrang ayos ng pagkakagawa ng kanyang schedule. Kung ang nobya niya ay pang-Lunes, sa ganong araw niya ito bibisitahin. At kung wala siyang gana o tinatamad siyang bibisita, hindi niya ito pupuntahan sa araw na iyon. Sa susunod na linggo na Lunes na naman niya ito sisiputin. Ang laging dahilan niya ay abala siya sa trabaho. Totoo rin naman. Kahit ganoong napakaraming babae sa buhay niya, hindi siya nagiging pabaya sa kanyang mga kapatid. Si Kuya Ping kasi ang panganay. Kaya siya ang sumalo sa responsibilidad ng namayapang ama. At masasabing napaka-responsable niya dahil lahat ng mga kapatid niya ay nagkaroon ng kurso maliban sa kanya. At hinanakit nito sa mga kapatid ay wala man lang kahit isa sa mga ito ang nakakaalala sa kanya. Sa lahat ng sakripisyo na ginawa niya, nang magkaroon ng mga ito ng sari-sariling pamilya, wala kahit isa sa mga ito ang naalala siya. Taong 1988, 19 anyo si Peng nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit na TB. Sa kanya na lalo na ipapasan lahat ng responsibilidad ng ama. Kung paano paaralin ang mga kapatid at pangarap din ni Peng na magkaroon ng mga ito ng matataas na kurso at makakahanap ng magandang trabaho. Nang hindi naman sila mas lalong maliitin ng mga kaanak nilang nakakaangat na sa buhay. Peng, sama ka naman sa amin minsan sa inuman. Para ka ng tatay ah. Hindi ka man lang nagkaroon ng oras para sa sarili. Yaya sa kanya ng kasamahang mangingisda. Hindi na. Wala akong pang-inom eh. Alam niyo naman na 3 ang pinapaaral ko ng kolehiyo. May mga maliit pa akong kapatid. Tanggin niya sa mga ito. Pinagtawanan pa siya dahil sa murang edad ay dinaig pa niya ang nagkaroon ng 4 na panganay. Simula noon ay naging malayo na ang loob niya sa mga kaibigan. Doon na baling ang atensyon niya sa mga dalaga. Kapag tingin niya ay maganda at maalindog, ay hindi kaagad ito makakaiskapo sa kanyang listahan. Noong una ay ayos na siya sa 2. Salita niya itong dinadalaw.
at wala sa mga ito ang makakatakas sa kanyang kamandag. Dahil hindi siya pumapayag na sa tuwing dadalaw siya ay hindi siya makakaisa dito o di kaya ay makatatlo. Sayang daw ang pagod at hirap at layo ng nilalakad kahit sa kadiliman na minsan ng gabi, tapos wala man lang napapala. Baka kasi mabuntis mo ako, Ping. Takot na wika ng isa sa kanyang nobya. Hindi yan, akong bahala, sagot niya. Talaga namang hindi pwede dahil madadagdagan ang kanyang bubuhayin. Lumipas ang mga buwan. Naging kontento na lamang si Ping sa ganawang sistema. Hanggang sa mahuli siya ng ama ng una niyang nobya. Pasipol-sipol pa siyang nangapit bahay sa pangalawa niyang nobya. Nang pagbukas ng pinto ay bumungad ang ama ng una niyang naging nobya. Walang ideya na kaarawan pala ng ama ng kanyang ikalawang karelasyon. Nakipag-inuman ito sa ama ng una niyang nobya. Nagtaka rin ito sa kanyang presensya at hindi nito inakalang kakilala niya ang kumpare nito. Kamag-anak mo pala ito? Tanong ng ama ng ikalawa niyang nobya. O hindi pare, nobyo ng anak ko yan. Sagot ng walang kamuhang-muhang na ama ng babae. Biglang nabingi sa sobrang tibok ng puso si Peng. Pakiramdam niya ay biglang nangapal ang kanyang muka. Hindi niya lubos akalaing bigla ay bistado na siya sa kanyang kalokohan. Nang makitang tumayo ito at hinawakan ng itak na nakasukbit sa gilid ay wala itong inaksayang oras. Agad siyang bumaba at tumakbo palayo. Napilitan siyang lumayo sa kanilang lugar. Mula sa trabahong pangingisda ay napunta ito sa lungsod. At maswerte namang nakapasok agad sa pagkukonstruksyon. Wala na siyang nobya noon kahit isa kasi tinakasan na niya. Doon sa lungsod ay doble kayod siya para sa 8 kapatid. Malaking bagay na scholar ng gobyerno ang kanyang mga kapatid dahil bigas at ulam ng mga ito na lang ang nagiging problema nila. Matatalino din naman ang mga ito kung kaya't mabilis nakapasok sa pagiging scholar ng gobyerno. Magtatapos na rin sa pagiging teacher ang isa. Ito yung sunod sa kanya na katulad niya ay lalaki din. Yun nga lang at hindi rin sigurado kung tunay ba itong lalaki o nalilito pa sa taglay na kasarian. Habang nagtatrabaho bilang construction worker, patuloy ang sustento niya sa mga kapatid. Ang dating nakagawian na pangongolekta ng babae sa buhay ay muli na namang nag-umpisa. At kung dati ay 2 lang ay ngayon, umabot na ng 6. Naging 3 at linggo na lang ang pahinga niya. Akala kasi niya dahil sa gwapo siya ay pwedeng-pwede niyang gawing magpakasaya sa iba-ibang babae. Itong si Peng, naku na lang. Paano kaya kung mahuli ka at nagkataon pala na mambabarang ang angkan ng iyong niloloko? E di yari ka. Puna ng kasamahan niya sa construction. Yari kung magpapahuli. Ganito naman magkalayo. Sigurado namang hindi ang mga ito magkakilala. Mali lang ako dati kasi iisang baryo lang ang babaeng naging nobya ko. Nakangising sagot ni Peng habang tinutungga ang alak. Ewan ko sa'yo, Peng. Ako naman, paano kung sabay-sabay mong mabigyan ng panganay? Hindi mo talaga iniisip ano? O hindi iniisip ko rin yan. Siyempre, nakita mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Dinaig ko na nga ang mga 3 panganay. Dadagdagan ko pa ba? Tawanan lang ang mga ito. Tila na konsente na rin ang mga ito ang gawain ni Peng. Yung iba din naman sa kanila may asawa na nga, ngunit gabi-gabi sa hardware. 6 mo'y mga binata. Halos kalahati ng sahod ay napupunta sa mga babaeng bayaran sa mga bar.
Iyong kay Ping naman ay walang naigastang sahod. Minsan pa nga ay babae ang nagbibigay sa kanya ng pera. Wala sa mga nobya niya ang hindi nakaalam tungkol sa kanyang buhay. Lahat ng mga iyon ay napagkwentuhan na niya tungkol sa kanyang sariling buhay. Awang-awa din naman ang mga ito sa kanya, kaya minsan ay ang mga ito pa ang palihim na nag-aabot sa kanya ng pera. Tuwang-tuwa din naman siya. Medyo nakakaluwag-luwag siya sa tulong ng mga bigay ng kanyang mga nobya. Iba talaga itong si Ping. Abay, tiba-tiba na nga sa laman, pati pa sa bulsa. Puna ng kanyang kasama. Ganyan dapat pare. Sayang ang kagapuhan kung hindi naman natin makikinabangan. Nakangising wika niya. Ipinagmayabang pa niya ang taglay niyang kagapuhan. Akala niya naman ay laging ganoon ang sistema ng kanyang buhay. Hanggang sa makilala niya si Ramona. Tahimik, maganda at mabait. Mukhang tinamaan na siya sa dalagang ito. Ibang-iba ang nararamdaman niya para dito. Alam niya na tinamaan na talaga dito at hindi na ito pang koleksyon lang. Pasensya ka na, Ping. Ngunit hindi ko maibigay ang iyong hinihiling. Hindi ko isusuko ang sarili ko sa iyo dahil hindi tayo kasal. Sagrado ang gawain na hinihiling mo. Para lamang iyan sa mga mag-asawa. Tanggi ni Ramona nang hilingin niya ang pagkabirhen ng dalaga. Ayos lang, mahal ko. Maiintindihan ko kung ano man ang magiging desisyon mo. Hindi kita pipilitin. Maiintindihan ko kung bukas hindi mo na ako sisiputin, Papeng. Anong hindi sisiputin? Mahal kita. Ano man ang magiging desisyon mo, hindi iyon magiging kabawasan sa pagmamahal ko sa iyo, Ramona. Napahanga mo pa nga ako eh. Alam mo ba yon? Ilan lang ang babaeng katulad mo. Salamat naman, Peng. Salamat dahil naintindihan mo ko. Si Ramona, siya ang magiging katapat ni Peng sa kanyang mga maling gawain. Nais na niyang iwasan ang marami niyang nobya. Gusto niyang maging seryoso sa relasyon kay Ramona. Oy, Mala. Bakit parang wala tayong schedule ngayon sa ibang chicks? Kantsaw ng kanyang isang kasamahan sa construction. Nagtaka mga ito dahil imbis na gumayak siya patungo sa mga koleksyon niyang nobya, ay maaga siyang nahiga at nagmumuni-muni. Tinamaan ako kay Ramona, mga tol. Ayaw ko nang may iba pang babae sa buhay ko. Gusto ko nang maging formal ang relasyon namin ni Ramona. Sagot niya. Naku naman, mukhang tinamaan ka na nga talaga sa Ramona na yan. Kung saan pa itong lahing lipad, doon ka pa talaga naging seryoso ah. Biglang uminit ang ulo ni Peng nang marinig iyon. Tumayo siya at nilapitan ang binatang kasama. Anong ibig mong iparinig? Naaswang ang nobya ko? Galit na tanong niya rito. Relax lang naman pare. Pasalamat ka at binalaan kita. Mas lalo pa siyang nagalit at susuntukin na sana niya ito kung hindi lang siya pinigilan. Hindi siya nakinig sa kanyang kasama. Patuloy pa rin siyang dumadalaw kay Ramona at iwinaglit niya ang sinasabing iyon ng kanyang kasama. Hanggang lumipas ang isang buwan, hindi inasahang nagkasakit si Peng. Nakaratay lang siya sa loob ng barracks at mabuti na lang at mababait naman ang kanyang mga kasama. At pinapakain pa rin siya kahit papano. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na mangyaring magpang-abot ang 6 niyang karelasyon sa kanyang pinagtatrabahuan. Nagulat siya nang 2 sa mga ito ang sabay na dumating. Nagtaka pa siya kung paano siya natunto ng mga ito. Pero siyempre, kasalanan niya. Dahil naabigay niya ang totoong address ng kanyang pinagtatrabahuan.
Bakit di mo sinabing may sakit ka, mahal? Kaya pala di ka na nakadalaw. Uwi ka ng una. Anong mahal? Bakit mahal ang tawag mo sa nobyo ko? Tanong ng pangalawa. Anong nobyo mo? Ako ang kasintahan ni Ping. At kasal na lang at anak ang kulang sa amin. Pamilya na kami. Depensa ng unang babae. Napailing na lamang si Ping. Mas malala pa yata ang nangyari sa tagpong iyon dahil harap-harapan siyang nabisto. Biglang dumating ang tatlo at halos sabay rin ang pang-apat. Ano to? Nag-uusap-usap pa kayo na mag-meet up lahat ngayon? Inis na tanong ni Ping kahit nakaratay. Ang tigas ng mukha mo, Ping. Ikaw pang may ganang itanong sa amin iyan? Galit na singhal ang pang-apat. Hanggang dumating na rin ang panglima at kabado siyang baka. Darating din ang pang-anim. At iyon si Ramona. Hindi siya maaaring mabiso dahil kung magkataon man, yari siya. Ayaw niyang hiwalayan ng babae. Dahil ito na talaga ang babae na para sa kanya. Mawala na lahat. Huwag lang si Ramona. Ngunit mukhang tinutuksyo siya ng pagkakataon. Hindi pumapanig sa kanyang panahon. Dahil dumating si Ramona na puno ng pagtataka at isa-isang tinignan ang mga babaeng naroon. Bakit ang daming babae sa barracks mo, mahal? Sino ang mga ito? Tanong ni Ramona. Anong mahal? Ibig sabihin nobya ka rin ni Ping? Tanong ng mga ito na halos sabay pa. Anong nobya ka rin? Nobya ako ni Ping. Ako lang ang babae sa buhay niya. Iyon ang akala mo. Dahil narito kami. Kasali kami sa naging nobya niya. At hindi lang pala kami 5. Pang-anim ka pa pala. Baka may pang-7 pa na darating. Galit na wika ng unang nobya. Maingat na tumayo si Peng. Kahit masakit ang ulo dahil sa taas ng lagnat ay pinilit nitong tumayo upang makausap silang lahat. Patawarin niyo ako. Alam ko na mali ang ginawa ko. Pero kasi ngayon ko lang napagtanto na si Ramona lang ang totoong iniibig ko. Patawarin niyo ako. Pero si Ramona lang talaga ang iniibig ko. Siya lang ang babaeng nais kong pakasalan. Wika niya sa mga ito. Pakasalan? Anong akala mo? Tanggap ko na kaagad lahat ng ito? Niloko mo ako, Ping. Pinagsabay-sabay mo lahat ng mga babae sa buhay mo. Ang dami namin. Anong akala mo sa aming mga babae? Sumbat ni Ramona sabay talikod. Isa-isa na ring tumalikod ang lahat ng mga babaeng naging biktima niya. Wala siyang magawa kundi ang magsisi at umiyak. Ngunit gaano man niya pagsisihan ang bagay na kanyang nagawa, hindi na niya maibabalik pa ang sitwasyon. Nilakasan niya ang kanyang loob. Naging positibo siya sa isip na kailangan niyang gumaling. Pagkaraan ng ilang pang-araw ay tuluyan na siyang gumaling at iyon ang pagkakataon na hinintay niya. Ang tuluyan ng gumaling at mapuntahan si Ramona. Kung kailangan niyang lumuhod dito ay gagawin niya. Mapatawad lang siya nito. Hindi pa niya kahit minsan nakilala ang mga magulang ni Ramona. Dahil ayaw ng dalaga. Istrikto daw ang mga magulang nito. Ngunit may isang beses na sinundan niya ito ng uwi. Kaya alam niya kung saan ang bahay ng dalaga. Gabi na siyang pinayagan ng foreman na lumabas dahil kailangan nilang mag-overtime. 8:00 siya ng gabi tumungo sa bahay nila Ramona. Kung dati ay patago silang nagkikita, sa pagkakataong iyon ay nilakasan na niya ang kanyang loob. Napuntahan ito sa mismong bahay. Pagdating sa harap ng pintuan ng bahay nila Ramona, ay kabado siyang kumatok. Napakalayo ng bahay na iyon sa mga kapitbahay. Ngunit kahit simpleng bahay ay maganda naman. Mula sa labas ay malinaw niyang maririnig ang tila mababangis na huni ng mga hayop. Tila ba nagkatuwaan ito sa loob. Inakala niyang palabas lamang iyon ng telebisyon na black and white na siyang nauuso noon.
Patuloy siyang kumakatok at nahalata niyang biglang tumahimik sa loob. Pagbukas ng pintuan ay bumungad ang dalagang si Ramona. Napadilat pa ang kanyang mga mata nang makita ang mga nilalang sa likod ni Ramona. Kanya-kanyang talon ng mga ito mula sa mesa na may nakalatag na marahil ay katawan ng tao. Nabalot na kasi ng dugo. At maging ang mukha ni Ramona ay ganoon din. Puno ng dugo. Nanlilisik ang mga mata ng dalaga. Habang ang mga nilalang sa likod nito, na tila ba ay mga aso, ngunit katawan ay tao, ay nagbabaga ang mga mata. Nagbabadya ang mga itong lusubin siya at mabuti na lang at hinarang ang mga ito ni Ramona. Napahanga siya sa taglay na lakas ng dalaga. Ngunit napagtanto niya na isa itong uri ng aswang. Umuwi ka na, Ping, ano ba? Ang kapal din ng mukha mo at naglakas loob ka pa talaga na pumunta rito. Alis na. Bago ko pa sila kuya at tatay mapakawalan. Galit na singhal nito. Walang alinlangan siyang tumakbo ng napakatulin. Hingal na siya. Ngunit hindi siya tumigil hanggat hindi niya narating ang paradahan ng tricycle. Takang-taka ang dalawang naiwang driver na nakapila doon. Naliligo kasi siya ng pawis. Ngunit wala naman isa sa mga ito ang nagtanong kung napaano ba siya. Hanggang sa sumakay na siya ng tricycle. Nagbatid siya sa construction site nila. Kinabukasan noon ay nagpasya na siya na umuwi na ng kanilang lugar. Simula noon ay takot na si Ping makipagrelasyon sa mga babae. Hindi na rin siya nagtangka na manligaw sa mga babae. Tumandang binata siya at ngayon ay edad 54 na. Walang ibang inaatupag kundi ang maglasing ng maglasing. Tumanda siyang walang direksyon ng buhay at iminadong kasalanan niyang lahat. At dito na magwawakas ang kwentong ito. Sisiguraduhin mo lang na huwag mong kalimutan magkape. Alright.